Okay, so ang mga materyales na pinadala mo, isa lang talaga ang direksyon. Isang konsepto na tinatawag nilang ang daan ng anak. At sa unang tingin pa lang, malinaw na hindi ito yung pangkaraniwang kwentuhan lang. Hindi talaga. Mukhang ang misyon natin ngayon ay himayin itong napaka-simbolikong pananaw nila, kung saan yung oras, yung paglikha, pati yung mga pamilyar na kwento sa Biblia, parang nagiging mga piraso ng isang dambuhalang puzzle. Handa ka na bang sumisid dito? Handa na. Ang nakakabighani dito para sa akin ay kung paano nila kinukuha yung mga kwentong alam na natin, Oo, yung mga basic. yung paglikha sa Genesis, yung kasal sa Cana, tapos binibigyan nila ng mga bagong layer ng kahulugan. Lahat konektado sa isang napakalawak na timeline. Bawat numero, bawat elemento, Tubig? alak. Oo, lahat yan. May tinatagong papel. So, ang hamon sa atin ngayon ay tingnan kung paano nila pinagtagpi-tagpi lahat yan. Sige, simulan natin sa pinaka-foundation. Kasi bago pa man natin pag-usapan yung mga simbolo, kailangan muna nating tanggapin yung parang ground rule ng source. At ito yung ideya na ang isang araw sa paglikha ay hindi literal na 24 hours. Tama. Iyan ang susi sa buong interpretasyon. Kung hindi yan tatanggapin, walang saysay ang lahat. Para sa kanila, base sa mga talata tulad ng 2 Peter 3.8. Yung sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Eksakto. So ang 7 araw ng paglikha ay katumbas ng 7,000 taon sa kasaysayan ng tao. 1 day equals 1,000 years. Yun ang premise. Okay, so para maintindihan natin to, kailangan muna nating isuot yung parang special glasses ng source. 7 days, 7,000 years. So, paano nila hinati-hati itong 7,000-year timeline sa kasaysayan? May malinaw na pattern. Mula sa paglikha kay Adan hanggang sa panahon ni Abraham, lumipas daw ang 2,000 taon. Okay, 2,000 years. Yan ang unang 2 araw. Pagkatapos, mula kay Abraham hanggang sa pagdating ni Jesus, 2,000 taon ulit. So, dalawa pa. Oo, yan ang susunod na 2 araw. So, 4 na araw o 4,000 taon ang kabuuan bago dumating si Jesus. Paano nila ito ikinonekta sa kwento mismo ng paglikha sa Genesis? Hindi naman siguro ito nagkataon lang para sa kanila, di ba? Tiyak na hindi. Dito ito nagiging, talagang interesante. Kung si Jesus ay dumating sa pagtatapos ng ika-4 na araw o ika-4 na milenyo, ang tanong is, ano ba ang nilikha lang do sa ika-4 na araw sa Genesis? Yung araw, buwan at mga bituin. Yung mga tagapagbigay liwanag. Yun na. Para sa source, ito ay isang perfect parallel. Si Jesus, na tinawag niyang ang ilaw ng sanlibutan, ay ang tunay na espiritual na liwanag. Nasumikat sa ika-4 na araw. Eksakto, sa ika-4 na araw ng kasaysayan. Ngayon at bukas at sa ika-3 araw, ako'y magiging ganap. Parang ito yung susi para maintindihan yung mission niya sa loob ng framework na to. Paano yan nag-fit? Eksakto. Kung ang pagdating ni Jesus ay ang ngayon, sa ika-4 na araw, yung sinabi niya yan, nagbibigay sa atin ng parang roadmap para sa mga susunod na araw. So, Yung bukas ay ang ika-5 araw o ang ika-5 milenyo. okay, 5th day. At ang ika-3 araw, kung saan siya magiging ganap, ay ang ika-6 na araw, ang ika-6 na milenyo. Kaya ang buong ministeryo niya at ang epekto nito sumasako pala sa 3,000 taon. Sandali, linawin natin. Yung pagiging ganap niya sa ika-3 araw o sa dulo ng ika-6 na milenyo, anong ibig sabihin niyan? Kasi di ba naging ganap na ang misyon niya sa krus at sa pagkakabuhay niya? Ayon sa interpretasyong ito, may mas malawak na kahulugan yung pagiging ganap. Hindi lang ito tumutukoy sa personal niyang tagumpay. Okay, so hindi lang about sa kanya. Hindi. Ang pagiging ganap na ito, sabi ng source, ay ang pagkabuhay ng mag-uli ng kanya mga martir na saksi. Sa pagtatapos ng ika-6,000 taon, sila ang katuparan, kumbaga, sila ang bunga ng gawain niya. Okay, so na-establish na natin yung timeline, yung balangkas. Ngayon, parang bawat araw sa Genesis
ay hindi lang basta isang yugto, kundi isang chapter na may sariling tema. Tingnan natin ang sinasabi ng source tungkol sa ikalamang araw, yung tungkol sa paghihiwalay ng tubig. Oo. At dito, ang tubig, hindi lang ito literal na H2O. Ito ay isang napakalakas na simbolo. Simbolo ng pagsubok, pagdalisay, at panganib. Pagsubok. Oo. Binabanggit ng source yung malaking baha nung panahon ni Noe. Isang paghuhukom yun gamit ang tubig. Tama. Pati yung pagtawid ng mga Israelita sa dagat ng Pula. Kailangan nilang dumaan sa tubig ng kamatayan bago makarating sa kaligtasan. Maging ang binyag, di ba? Sakto. Ang binyag ay ganun din, isang simbolikong paglubog sa kamatayan para sa isang bagong buhay. So parang isang rite of passage. Kailangan mo munang malampasan yung pagsubok ng tubig. Pero teka, may dalawang klase ng tubig dito sa ikalawang araw, di ba? Yung sa itaas ng kalawakan at yung sa ibaba. May sinister side ba ito? Meron, at malaki ang papel niyan. Para sa source, ang kalawakan o himpapawid at ang dagat sa ibaba, yan ang dalawang kaharian kung saan kumikilos ang mga puwersa ni Satanas. Ah, okay. Yan daw ang dahilan kung bakit sa Genesis, ang masasamang espiritu ay sinisimbolo ng mga ibon sa himpapawid. At ng mga nilalang sa dagat. Oo, mga dambuhalang nilalang tulad ng Leviathan o dragon. Kaya ang mundong tao na nasa gitna ng dalawang tubig na to ay isang battlefield, isang lugar ng matinding espiritual na labanan. At pagkatapos ng kaguluhan at pagsubok ng tubig, lumitaw ang tuyong lupa sa ikatlong araw. Sandali, kung ang tubig ay pagsubok, ibig sabihin ba nito na ang tuyong lupa ay parang safe zone? Sa isang banda, oo, ang tuyong lupa ay sumisimbolo sa isang pusong inihanda, isang lugar na tuyo at handang tumanggap ng binhi. At ang binhi ay? Ang binhi ayon sa kanila ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So kung ang tubig ay proseso ng paglilinis, ang lupa ay ang pagkakataon para sa paglago. Gets ko. So parang ito yung puso ng tao na pagkatapos ng mga pagsubok, handa nang makinig. Tama, handang tumanggap ng katotohanan. Ah, so after ng pagsubok, may safe zone na. Oo, Kung saan pwedeng tumubo yung salita ng Diyos. mula sa lupang ito sumisibol yung tinatawag nilang larawan ng Diyos. Ano o sino ang mga ito? Ang larawan ng Diyos ay ang mga tao na hindi lang basta nakinig sa salita. Sila yung namuhay ayon dito ng buong katapatan, hanggang sa punto ng pag-alay ng sarili nilang buhay, Sila yung ebidensya, sila ang bunga. ang resulta ng binhi na itinanim sa tuyong lupa. Ang buhay na patunay na totoo ang mga utos ng Diyos. At ikinokonekta nila ito pabalik sa Genesis. Sa ika-6 na araw, nilikha ang tao sa larawan ng Diyos para mamahala. Mamahala sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpakawid. Parang may payoff dito, no? Eksakto. Dito mo makikita yung kabuuan ng lohika ng source. Kung ang mga isda at ibon na nilikha noong ika-5 araw ay sumisimbolo sa puwersa ng kalaban. Okay. Ang paglikha sa larawang ng Diyos sa ika-6 na araw ay ang direktang sagot ng Diyos dyan. Sila ang itinalaga para patunayang may kapangyarihan sila sa mga ito. Ang buhay nila ang ultimong pagkatalo sa mga paratang ni Satanas. Okay, ito na. Ito na yung part na medyo nakakamot ako ng ulo sa mga binasa ko. Paano nila nakokonekta ang isang kasalanan sa isang maliit na bayan ng Kana sa buong 6,000-year history ng mundo? Parang ang layo niya. Dito talaga lumalabas yung galing ng source sa paggamit ng alegorya. Para sa kanila, ang kwento ng kasalanan sa Kana ay hindi lang isang himala. Hindi lang basta miracle. Hindi, ito ay isang mini-drama. Isang trailer para sa buong kasaysayan ng kaligtasan. Bawat detalye may katumbas na kahulugan sa mas malaking timeline. Sige, himayin natin. Unahin natin yung pinakahalata. Yung 6 na tapayang bato. 6 stone jars. 6. Parang familiar na yung numero. Oo, hindi yan aksidente. Para sa kanila, ang 6 na tapayang bato ay direktang kumakatawan sa 6,000 taon ng kasaysayan. Direkta talaga? Oo, bawat tapayan 1 milenyo.
Yan ang sisidlan ng buong kasaysayan bago ang tagbabalik ni Kristo. Okay, 6,000 taon. Sige, paano naman yung tubig na ipinapapuno sa mga tapayan? Ang tubig, tulad ng napag-usapan natin kanina, may kaugnayan sa salita ng Diyos. Partikular na sa kautusan na ibinigay sa loob ng 6,000 taon. So yun pala yun. Oo. Kaya't yung utos ni Jesus na punuin ng tubig ang mga tapayan hanggang sa labi, isang simbolikong pahayag Na na sinasabi raw niya na ang panahon ng kautusan, ang 6,000 taon, ay malapit ng matapos, malapit ng maging ganap. So for 6,000 years, pinupuno pa lang yung tapayan, parang may build-up. At ang climax ay, Yung himala mismo, ang paggawa ng tubig na maging alak, iyan ang climax. Ang pagbabagong ito mula tubig patungong alak ay sumisimbolo sa pagbuhos ng dugo ni Jesus at ng banal na espiritu. Ito ang nagbibigay buhay at bisa sa salita. Hindi na lang ito mga utos na nakasulat sa bato. Naging isang buhay na kapangyarihan na sa puso ng mga tao. At dito pumasok yung sinabi ng katiwala ng piging. yung itinago mo ang pinakamasarap na alak para sa huli. Yon mismo. So ang pinakamasarap na alak ay hindi literal na alak. Kung susundan natin yung logika, ito ay isang simbolo rin. Tumpak. Ang pinakamasarap na alak na lumabas sa huli, sa pagtatapos ng ika-6 na tapayan o ika-6 na milenyo, ay tumutukoy sa pagiging ganap ng nobya. Ng nobya? Oo, sila ang mga martir na saksi na dumaan sa pagdalisay at pinabanal ng dugo ni Kristo at ng Espiritu. Sila ang finished product, ang pinakamataas na resulta ng gawain ng Diyos sa loob ng 6,000 taon. Wow, that's a heavy concept. So, ang buong kasalan hindi pala talaga magsisimula hanggat hindi handa itong nobya. At ang pagiging handa nito ay ang pagiging alak ng tubig, ang pagiging ganap ng mga saksi sa dulo ng 6,000 years. Iyan mismo ang argumento. Ang pagiging handa ng nobya na ang ibig sabihin ay ang pagkakabuo ng itinakdang bilang ng mga martir, ang siyang hudyat para sa tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli. So kapag kumpleto na sila, Kapag kumpleto na sila na siyang pinakamasarap na alak, doon palang pwedeng nagsimula ang tunay na piging. at yan yung ikapitong araw? Yan na ang ikapitong araw o ang 1,000 taong paghahari. Teka, may isa pang koneksyon dito na noong una kong nabasa napakamot talaga ako sa ulo. Yung babaeng Samaritana sa tabi ng balon, akala ko yung kwentong yun ay tungkol lang sa living water at pagtanggap sa mga hindi Hudyo. Paano siya napasok sa 6,000-year timeline na to? Dito muli ipinapakita ng source yung kanilang pagkahiling sa mga numerical na pattern. Ginamit nila ang kwento ng babae bilang isa pang salamin ng buong kasaysayan. Tandaan mo yung sinabi ni Jesus sa kanya. Oo, na nagkaroon siya ng 5 asawa. 5. At ang kasalukuyan niyang kinakasama ay hindi niya tunay na asawa. Sa kabuuan, iyon ay 6 na lalaki. 6 na lalaki, 6 na tapayan, 6,000 taon. Okay, nakikita ko na yung pattern na sinusundan nila. So sinasabi nila na for 6,000 years, ang sangkatauhan ay parang nasa isang toxic relationship? Magandang analogy yan. Ayon sa source, ang 6 na huwad na asawa na ito ay sumisimbolo sa 6,000 taon kung saan ang sangkatauhan, tulad ng babae, ay nasa ilalim ng isang huwad na nobyo, si Satanas. Bawat milenyo, isang huwad na asawa. Parang ganun. Bawat milenyo ay isang relasyon sa maling asawa na nagiiwan sa sangkatauhan na laging uhaw at hindi kontento. Kaya ang pagkikipagtagpo niya kay Jesus sa tabi ng balon Ay ang pagkatagpo ng sangkatauhan sa tunay na nobyo. sa wakas. Yun ang simbolismo para sa kanila. Wow! Medyo on the nose yung connection, pero yan talaga ang sinasabi ng source. Yan ang sinasabi. Na bawat lalaki sa buhay niya ay katumbas ng isang buong milenyo. That's a bold claim, pero consistent sa logic na ipinipresenta nila. So ang buong kasaysayan ng tao mula sa pananaw na ito ay isang mahabang kwento ng pag-ibig na nagkamali. Isang mahabang paghihintay. Sa paghihintay para sa pagdating ng tunay na nobyo para iligtas ang kanyang nobya mula sa huwad na isa. At yun ang diwa nito. Iyon ang pinakadiwa nito. At ang pagkakabuo ng nobya, yung mga martir na sumunod hanggang kamatayan,
yung pinakamasarap na alak, ang siyang nagiging patunay sa buong sansinukop na mali ang mga paratang ni Satanas laban sa Diyos. Sila yung ebidensya. Sila ang ebidensya na ang mga utos ng Diyos ay hindi mabigat at posibleng sundin. Ang buhay nila ang nagiging batayan para sa paghuhukom sa huwad na nobyo. At pagkatapos nun, kapag ang nobya ay handa na at nailigtas na, Doon na magsisimula ang piging ng kasalan. ang seventh day, Ita na ang ikapitong araw, ang 1,000 taon ng kapahingahan, ang Sabath ng kasaysayan, kung saan ang tunay na nobyo at ang kanyang inihandang nobya ay magsasama na sa wakas. Ang buong 6,000 taon ng paghihirap at paghahanda ay nagtatapos sa isang ingranding selebrasyon. kung susumahin natin itong lahat, arang binigyan tayo ng source ng isang decoder ring para sa Biblia. Ipinapakita nila sa atin ng isang mundo kung saan ang bawat detalye mula sa 7 araw, sa 6 na tapayan, hanggang sa 6 na lalaki ng isang babae ay hindi aksidente. Lahat may tinatagong kahulugan. Oo, sa isang dambuhalang cosmic timeline. Ang kasaysayan ay hindi lang basta mga pangyayaring sunod-sunod. Ito ay isang napaka-organisadong proseso na may isang tiyak na katapusan. Ang paghahanda ng isang nobya para sa kanyang nobyo, Tama. Ito ay isang pananaw na naglalagay ng layunin sa bawat yugto ng paghihirap at paghihintay. At nagiiwan ito ng isang mapanuksong kaisipan para sa'yo. Sige, ano yon? kung ang buong kasaysayan ng sanlibutan ayon sa pananaw na ito ay isang masalimuot na paghahanda sa isang engrandeng kasalan sa dulo ng ika-6 na araw, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga panahon ng pagsubok at paghintay sa sarili mong buhay? Hindi ba't nagiging bahagi rin sila ng isang mas malaking kwento ng paghahanda